Ang bida sa ating video ngayon ay isang maliit at makulit na Sailor Man. Merong malalaking bisig at meron siyang pipa o pipe sa kanyang bibig pero may tuturing siyang malakas na nilalang. Lalo na kapag nakakain na siya ng spinach na nasa lata na kanyang paborito. Ginagamit niya ito para maging mas malakas para matalo ang mga bad guys. Siyempre, sino ba naman ang hindi makakalimot sa isang fictional cartoon character na ito na sikat noon at kilala pa rin hanggang sa ngayon? Siya lang naman ay si Popeye, the Sailor Man. Sino nga ba ang creator ng Popeye the Sailor Man? At paano ba nagsimula ang kwento nito? Alamin natin ang mga nakatagong histeryo sa Popeye the Sailor Man. Histeryo. Naalala ko pa noon na pinalabas ang Popeye the Sailor Man sa isang channel dito sa Pilipinas. Isa ito sa inaabangan kong palabas noon lalo na kapag maggagabi na. Sobrang nakakatuwa ang kwento nito lalo na kapag kakain na siya ng spinach at lalaki ang kanyang katawan. Ang lagi niyang kaaway sa palabas ay si Brutus na tinatakas nito palagi ang girlfriend ni Popeye na si Olive. Rambulan at kulitan sa barko na gamit nila Popeye para ipagtanggol din ang mga taong naaapi. Ang Popeye the Sailor Man ay nilikha ng American cartoonist na si E.C. Segar. Ang E.C. Segar ay pen name lamang ni L.Z. Chrysler Segar. Si Segar ay ipinanganak noong December 8, 1894 at lumaki sa Chester, Illinois. Ang kanyang mga magulang ay mga Hudyo. Sila ay sina Irma Irene at Amzi Andrews Segar. Sa batang edad pa lamang ni LZ ay marami na siyang alam na trabaho kasama ang kanyang ama. Nagpipinta sila ng mga bahay at iba pa. Marunong din siyang tumugtog ng mga tambol at iba pang mga instrumento para sa pagtatanghal na ginagawa sa teatro. Dahil dito, nabigyan siya ng trabaho as film projectionist sa Chester House kung saan nagsasagawa siya ng mga live na pagtatanghal. Sa edad na 18 years old, nagpasa siyang maging cartoonist kaya kumuha siya ng kursong cartoonist sa W.L. Vance ng Cleveland, Ohio. Nagtatrabaho na siya bilang isang cartoonist hanggang lumipat siya sa Chicago, Illinois. Dito niya nakilala si Richard F. Outcault, isang American cartoonist na lumikha ng Yellow Kid na comic strip. Dahil ipinakilala siya ni Outcault sa Chicago Herald kung saan dito nagsimula ang pagkilala kay Segar. Ang Chicago Herald ang naglathala ng unang comics ni Segar, ang sikat na Charlie Chaplin's comics caper na umabot ng 1 taon. At marami pa siyang nagawang mga comics na hawak ng Chicago Herald. Hanggang lumipat siya noong 1918 sa Chicago Evening American, isang publishing company ni William Randolph Hearst. Dito na niya nalikha ang Looping the Loop na naging tanyag sa mga mambabasa. Sa gitna ng kasikatan ng kanyang comics, ikinasal siya kay Martha Johnson at nagkaroon sila ng 2 anak. Noong October 1919, sinakop niya ang World Series na nakalikha siya ng 8 cartoon series sa pahayag ng palakasan sa kanilang pahayagan. Ang managing creator ng Evening American na si William Curley ay inilipat si Segar sa New York dahil naisip niyang mas sisikat siya rito. Kaya ipinadala siya sa King Features Syndicate na isa ding publishing company kung saan nakapagtrabaho siya ng matagal rito. Hiniling ng King Features kay Segar na lumikha ng isang comic strip upang palitan ang Midget Movies ni Ed Wieland na isang comic din. At that time kasi nag-resign na si Ed Wieland. Kaya nagawa ni Segar ang Timbo Theater strip at nagsimula noong December 19, 1919 para sa New York Journal.
Ang mga karakter dito sa Timbul Theater ang magkapatid na sina Olive Oyl at Castor Oyl at kasama nila si Harold Hamgravy kung saan ang strip na ito ay tumagas ng isang dekada. Hanggang nagawa din ni Segor ang 515 comics para sa King Feature noong 1920. At ginawa din niya ang Sapo Strip noong 1926 na sumikat din noon. January 17, 1929, ang isa sa storyline ng Timbul Theater kung saan kailangan ni Castor Oyl ng isang marino na magpapatakbo ng kanyang barko papuntang Dice Island. At dito na nga ipinakilala si Popeye sa comic strip na ito at ang unang linya ni Popeye dito ay, "Ja, think I'm a cowboy." Ang karakter ni Popeye ay kinuha sa pagkatao ni Frank Rocky Figel kung saan naalala ni Segor sa kanyang kabataan na si Frank Figel ay mahilig makipag-away pero mabait naman ito sa mga bata. Sa totoo lang, si Frank Figel ay totoong tao na nagtatrabaho bilang isang matigas na trabahador sa pantalan kung saan lumaki si Segor sa Chester, Illinois. Balak lang sana ni Segor na isang beses lang ipapakilala si Popeye, ngunit mas dumami ang mambabasa nila mula nang pinakilala niya ito. Hanggang nakatanggap siya ng maraming sulat sa mga mambabasa na bigyan ng sariling kwento si Popeye at ipakita muli sa madla. Kaya noong August 1929, ipinakilala na muli si Popeye bilang isang regular na character sa comics nila. Hanggang naging popular nga si Popeye sa King Features at ang Timbul Theater ay pinalitan na ng Popeye. Noong 1933, si Max Fleischer ay gumawa ng theatrical short cartoon sa isa sa story ng Popeye the Sailor para sa Paramount Picture. Kung saan naging isa ito sa pinakasikat na cartoons noong 1930s at pinagpatuloy pa nila ang paggawa nito hanggang 1957. Nagpatuloy ang paggawa sa Popeye kahit wala na si Segor at iba na ang manunulat at cartoonist nito. Dahil lumipat na ng tirahan si Segor sa Santa Monica, California at nagkasakit sa haba ng panahon. Namatay siya sa sakit ng leukemia noong October 13, 1938 sa edad na 43 years old. Kahit dumaan ng World War II, nagpatuloy pa rin sa kasikatan ang Popeye hanggang nahawakan ito ng Turner Entertainment at sa sister company nito na Warner Bros. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na ito ng mga comic books, animated series, video games at iba't iba pang mga advertisement. Dahil sa kasikatan ng Popeye, ang produktong spinach ay naging popular at nakabuo din ang ibang kumpanya ng mga candy cigarettes. At nagkaroon na nga ito ng unang live action noong 1980. At itong taong 2024 ay ipinakilala ang bagong trailer ng live action ng Popeye the Sailor Man na pinagbibidahan ni Will Smith para sa 2025 film. Ngayon nalaman na natin ang munting histeryo ng Popeye the Sailor Man na nagbigay din ng magandang alaala sa mga palabas noong 90s. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon? Okay na. Kikinggan ko na lang.